Magpipresenta raw ang prosekusyon ng kanilang testigo kaugnay sa umunoy hitman na nakausap ni VP Sara Duterte noong bantaan niya si Pangulong Bongbong Marcos. Pero depensa ng mga abogado ng bise, taken out of context ang pahayag ni VP Sara. Ang bise pa raw ang may threat noon sa kanyang buhay kaya siya nagbanta umano sa Pangulo. Nagtanong si Senator Judge Bam Aquino ang testigong si NBI Agent Mark Carilong kung iniimbestigahan din nila ang hitman umano ni VP Sara na sinabi niya sa kanyang online press con video. Hindi raw ito bahagi ng kanilang investigasyon pero ang prosekusyon magpipresenta raw ng kanilang testigo kaugnay ng umano'y hitman ng bise. Pakinggan po natin ang kanilang pahayag. Did you also investigate the presence of the hitman that was being mentioned in the videos of the Vice President? I was only tasked for the video, sir. Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman? As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes. Yes. So kayo, Mr. Calilong, hindi kayo nag-imbestiga niyan. Wala kayong alam tungkol dun sa presensya ng hitman? Yes, Your Honor. Buwelta naman ang isa pang abogado ng bise na si Attorney Mark Vinluan, taken out of context ang mga sinabi ng bise sa banat niya umano sa Pangulo. Wala rin daw ebidensya na may nakausap na assassin ang bise. Giit pa nila, na-trigger lang daw ang bise dahil sa sinasabing Operation Romanov o banta sa buhay ng mga Duterte kaya nagbanta rin siya sa Pangulo. Ito ang paliwanag dyan ng abogado ng bise. Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi assassin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. Bago yan, ang prosecution naman ang nagpaula ng mga objections o mga pagtutol. Ilan sa mga pinalagan nila ang gusto ng depensa na yes or no lamang ang dapat na sagot ng testigong si Carilong. Pero in-overrule ito ni Presiding Officer Chis Escudero. Pinuna rin ni Escudero ang pagtatanong ng abogado ni VP Sara kay Carilong kaugnay ng revised affidavit of investigation na pinirma ng testigo noong Pebrero 10, 2025. Tungkol po ito sa naging investigasyon ng NBI sa video ni VP Sara kung saan nagbanta siya sa pamilya ni PBBM. Pati ang prosekusyon, kinontra ang anilay pag-lecture ng depensa kay Carilong. Ito po ang sinabi nila dyan. Are you aware if there is another affidavit of investigation executed by the NBI represented by the Cybercrime Division in relation to this case? This is the only one that is submitted, sir. No, executed, Your Honor, signed. My question is the defense executed. cannot argue with the witness, Your Honor, please. The witness would know how to respond, counsel. If he is not responsive to your question, do not argue with the witness. The NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do so. Motu proprio and directed, sir. Okay. Do you understand what you just said, sir? What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? Tinanong din ng depensa kung naghain ba ng reklamong kriminal ang offended party gaya ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagbabanta umano ni VP Sara. Pero sagot ni Calilong wala siyang personal knowledge dito. May pagkakataon ding tila sinubukang ipakita ng depensa na kontrolado ni PBBM ang DOJ at NBI dahil nasa ilalim ito ng Executive Department. Pakinggan natin yan. The President has control over all executive departments, correct? I believe so, sir. The DOJ is one of those executive departments, correct? Yes, sir. And the current president is Ferdinand Marcos Jr., correct? We agree to that. That's judicial notice. Your Honor, please. Same Ferdinand Marcos Jr., who you said was an offended party in the case against Vice President Duterte. Yes, sir. The NBI investigated and filed the complaint. The DOJ directed the investigation and will determine whether the case should proceed to court. And the alleged offended party, President
Marcos is the constitutional head of the executive branch, Objection. exercising control over both the DOJ and the NBI. I The withdraw. I withdraw, Your Honor. The ground is, I withdraw. Your Honor. It's even more compound question. Pinalabas din ang iba pang bahagi ng naturang presko noon ni VP Sara. Kabilang po dyan ang pag-alma ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez sa balak na paglipat sa kanya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Dito tinanong si Kalilong kung iniimbisigan ba niya ang mga banta sa buhay ni Lopez. Ang tanong naman Senator Judge Risa Ontiveros, ano ang relevance ng video ni Lopez sa impeachment case? Relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial. Okay, dagdag lamang po na konteksto sa storang yan na ikaw nandun, ikaw nag-cover buong araw, buong araw na actually. Alam mo, napansin ng mga tao in the first 3 days of the impeachment trial. Okay, 3 araw po ang ating ginugol para i-grill ang isang testigo sa authenticity ng isang video na sa huli, hindi nyo pa nakikwestiyonin. Kasi sa huli, kung tama ang intindi ko dun sa peroration, using the word used by Jesus Escudero, ni Atty. Mark Binluan ng Depensa, ang sinasabi niya, in the end, ang mga sinabi ni VP Sara ay justified naman. Dahil, among other things, her family was threatened and what she said was, paraphrasing, unconventional but justified. May pinanggagalingan, kumbaga. And she drew the line in the sand and said that enough is enough. So they are not denying, hindi po nila tinatanggi ang mga nilabas na material, yung video ng wala pa rin banta. They're just justifying it in the end. Nagugulat din kami, Bok. Actually, hindi 3 araw, 2 araw na dapat 3 witnesses. Pero isa lang. Oo, na dapat 3 witnesses eh. Pero in that Article 4 para sa grave threat, oo. Kaya nagtataka na rin kami. Kaya kanina yung tanong doon sa spokesperson ng impeachment court, si Atty. Tungkol, teka, delayed na ba tayo doon sa 92 trial dates natin? Pero ang sinasabi dyan ni Atty. Tungkol, pacing lang daw muna. Tinitignan lang muna ng impeachment court ano ba ang strategy or yung pacing ng pagtatanong ng parehas na kampo. Pero they're hoping, Bok, na in the next days to come, maka 2 to 3 witnesses sila a day para makahabol sila. Kasi sabi mo nga, 2 days, isang araw sa pagpresenta, isang araw sa pag-cross-examine. At kahit kami nagugulat na, ay tapos na. 5 o'clock, tapos na tayo. Nag-start tayo ng 2-3 oras lang. Parang gano'n. Sanay tayo nung corona impeachment hanggang 10 p.m. Pero kasi what I was saying was, and this is something that a lot of people are asking about. For example, day 1, yun nga mahigit 1 oras silang pinagtalunan at pinagdebatehan yung correspondence pagitan ng Meta at ng At ni NBI agent Kalilong. was just authenticating the video. Yeah. So there was a lot of time spent talking about the authenticity and credibility of a video that in the end they will both acknowledge to be true and accurate. Pero wala kasi tayong magawa dahil pinili nilang ipresenta at pinili din naman ng pag-cross-examine na doon din sila sumentro actually. Pero alam mo, Bok, just to share with you, no, parang umabot ng 1 oras bago namin na-realize ko-cover, ano po sinasabi dito? Apparently, ang point lang naman talaga dun sa unang parte ng mahabang pag-cross-examine is, kasi Bok, kahapon ang pinag-uusapan, isang affidavit kung saan nandun yung investigation. Ang sinasabi ngayon ng defense, hindi, may 2. Ang una, binalik sa inyo ng DOJ kasi kulang kayo. At yung kulang doon, kasama na yung tinatanong na bakit yung dapat na complainant wala siyang participation. At lumabas yan mga after 1 hour, 1.5 hours, tsaka pala niya tinanong na pumunta ba ng NBI ang Pangulo, meron ba siyang sinabit na affidavit. So yun yung point ng defense. Pero yes, you're right, ang tagal talaga nung paglalatag at pagbe-build up. Pero hindi natin alam kasi
kung strategy ba nila yun? Yeah. Pero at least ngayon, klaro yung linya ng defense. Kung ano ang kanilang Yes. pag-atake doon Correct. sa Article 4. Yes. Which basically, tell me if I'm getting this right, which basically says na we're not denying yung mga lumabas na video at yung lumabas na statement ni VP Sara on social media, pero it is justified because of circumstances. You got it right. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.